Sige, tayo po ay nasa second part ng pagtuturo natin regarding sa pagbibigay, covenant giving. So, last Lord's Day, we will be repeating many parts nung pinag-aralan natin last Lord's Day. Nung nakarang araw ng Panginoon, yung tinuro natin ay yung tatlong perspective or position tungkol sa tithing. Ngayon naman, ano yung makikita natin sa scriptures regarding sa tithing mula Old Testament hanggang sa New Testament. Next Lord's Day, ang titignan natin ay ano yung mga benefits ng covenant giving. So, we will move from tithing na sa next Lord's Day. So, tatlo lang to. Lord willing, kada January ay magkakaroon tayo ng paksa tungkol dito. No? So, sige. Diretso na tayo kay John MacArthur. So, sinimulan ko last Lord's Day kay John MacArthur. Ganun ulit ngayon. Doon sa libro niya na Whose Money Is It Anyway? Sabi ni John MacArthur, dito, sabi niya, the credibility of our Christianity is at stake in handling our funds. That's why we must treat our money as stewardship. If you have $100 of your own money, then you'll spend it how you please. Pero ito yung tanong niya, but whose money is it anyway? The answer is God's. How much more of an account will you have to give to God for how you spend His money? But you have an enemy of your stewardship of God's money. The world wants to use all your money so that you don't have any left to give. Undoubtedly, we live in an indulgent, materialistic culture that takes a toll on our giving. So, dito, sinimulan natin dito para ma-recalibrate yung ating mga disposition kapag pinag-usapan na natin yung scriptural position. Kailangan maintindihan muna natin na ang lahat ng pagmamay-ari natin ay sa Diyos, saka natin pag-usapan yung usapin ng pagbibigay. No? Definition tayo. Anong ibig sabihin ng tithing? According to the scriptures. So we have defined it last Lord's Day. Ito yung definition natin. Tithing is an act of setting apart and giving 1/10% of one's increase as an act of worship, acknowledging that all provisions belong to Him. Again, ito yung tanong natin last Lord's Day. Ang tanong natin last Lord's Day, ang tithing ba yung sinasabing 10% na pagkakaloob ng lahat ng meron tayo, ito ba ay binding sa atin ngayon sa New Covenant? Ito ba ay binding sa atin ngayon? At may tatlong position na pinresent tayo. Una, yung nagsasabi na yes, kailangan at hanggang ngayon, ito ay dapat gawin ng lahat ng mga mananampalataya. Yun yung una, and we said na hindi yon ang tamang position. Pangalawa, yung nagsasabi naman na hindi na ito binding sa mga mananampalataya at totally wala na itong kinalaman sa ating pagiging believer sa New Covenant. At ang sagot natin, mali rin, no? Hindi ganon, hindi lang ito parang wala lang sa atin ngayon sa New Covenant. At ang pangatlong position na pinresent natin last Lord's Day ay ito ay instructive. So hindi na ito binding, pero ang Old Covenant na tithing ay instructive, may itinuturo sa New Covenant na pagbibigay. So, that's just a review. Pwede niyong balikan yung ating lecture notes, yung ating pagtuturo doon last Lord's Day. Ngayon, tignan natin, ang goal natin ngayong umagang to ay tignan mula Old Testament hanggang New Testament yung usapin ng tithing. No? Magsa-survey tayo mula Old Testament hanggang New Testament. Ano yung mga pinagkaiba, ano yung meron sa buong landscape ng scriptures, no? So, sa tayo magsisimula bago si Moises. Magsisimula tayo pre-Mosaic na era.
So, bago si Moses, bago ang Old Covenant, kala Adam muna. Kala Adam hanggang kala Noah. Meron na bang giving sa panahon nila? Or meron na bang tithing? At ang meron sa panahon nila ay giving dahil ito ay magkasama sa usapin ng offering. No? Pero wala dito yung usapin ng 10%. Pero ang meron ay yung sense ng ibinibigay yung part ng kanilang increase ng profit. Maaalala nyo sa anak ni Adam, si Cain at si Abel, ano yung pinag-awayan ng magkapatid? Offering. Kasi ang Panginoon na-please sa offering ni Abel at hindi siya na-please sa offering ni Cain. Now, the question is, ano yung in-offer nila? Ang in-offer nila ay yung kita nila. Ang in-offer nila ay increase nila. Anong sinabi? Si Cain ay nagtatanim. Si Abel ay naghahayupan. So therefore, yung offering ni Abel ay yung kanyang best ng kanyang livestock. Si Cain naman, in-offer niya yung best ng kanyang itinanim. No? Pero, walang sinabi na percentage dyan, pero ang makikita natin, yung offering nila sa Panginoon ay part ng kanilang increase. No? And then after ni Cain at Abel, kay Noah. Pagkatapos ng Noah's flood, pagkatapos ng pagbaha, nag-offer si Noah sa Panginoon nung mga animals na nandoon sa loob ng ark. Sinabi doon, Noah built an altar to the Lord and took some of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. Now, after na kala Adam to Noah, kay Abraham naman. So, dito kay Abraham, maraming beses siya nag-offer. Sa panahon ng mga patriarchs, puro ito altar. Wala pa kasing tabernacle nun eh. Puro ito altar, sila yung nagtatayo ng mga bato, tapos naghahandog sila sa Panginoon. No? So, sa Genesis chapter 12, nakita natin si Abraham nag-offer sa Panginoon. Pero ang isang instance na talagang a big deal sa usapin ng tithing ay yung nakatagpo ni Abraham si Melchizedek. Sinabi dito sa Genesis chapter 14 verse 17 to 20. Basahin ko na mabilis. After his return, si Abraham, from the defeat of Chedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him in the valley of Shaveh. That is the king's valley. And Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of Most High God, and he blessed him. Si Melchizedek binless si Abram, and said, Blessed be Abram by God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. And then verse 20, and Abram gave him a tenth of everything. So, si Abram, nanalo siya sa gera, nung nakatagpo niya yung priest, king priest na si Melchizedek, nagbigay siya ng ikapu kay Melchizedek. So, yung tithing dito ni Abram ay act of worship. Nagdiriwang siya sa Panginoon, pinapanalo siya ng Panginoon dun sa kanyang digmaan dahil nililigtas niya yung kanyang pamangkin na si Lot. Yun lang yung dahilan niya kung bakit siya nakipaggera. Gusto niya iligtas yung kanyang pamangkin na si Lot. At dahil pinapanalo siya ng Panginoon, nagbigay siya ng kaloob doon sa priest, representative ng Diyos na si Melchizedek. So, inacknowledge ni Abram na ang Diyos ang soberano na may-ari ng lahat, sinabi, possessor of heaven and earth. Sabi niya, sa iyo lahat ito, Panginoon. At nung sinabi dito ni, yung title na ito, possessor of heaven and earth, ibig sabihin, ikinikilala niya na ang Diyos ay soberano, sa Kanya ang lahat, wala siyang hindi pagmamay-ari. So yung tithing ni Abram dito ay usapin ng pagsamba bago pa yung Mosaic Covenant. Now, pero kailangan nating magpumreno. Sabi ni Joseph Pipa Jr., bakit tenth yung binigay ni Abram? Wala pa yung Mosaic Covenant.
Wala pa yung utos ng ikapu. Anong meron? Bakit alam ni Abram na merong dapat ay 10th? Sabi ni Joseph Pipa Jr. na pwedeng dalawa, pwedeng kinaugalian na yan during their time na yung 10th percent ay representative ng whole, or nireveal ito sa kanya ng banal na espiritu. Either way, hindi ito gawa-gawa lang ni Abraham. Okay, hindi ito naisipan niya lang na, hindi, gusto ko lang 10th. Hindi. Either nireveal sa kanya ng Panginoon, or ito na yung kultura talaga nila, na ang ikapu ay representative ng buo, ng kabuuan. No? So, the only other mention kung saan nagkaroon ng tithing prior sa Mosaic Covenant ay yung nag-vow si Jacob sa Panginoon sa Genesis chapter 28. Now, so anong point? Sa lahat ng mga pre-Mosaic era, bago pa si Moises, there exists a form of giving to the Lord. Hindi palaging 10th, walang sinabing 10th kay Abel, walang sinabing 10th kay Noah, walang sinabing 10th sa ibang mga offering. Ito exclusive kay Abraham sa kay Jacob. Pero, ang makikita nating nananatili ay merong pagkakaloob. Merong pagbibigay. So, punta na tayo ngayon sa kay Moses, sa Mosaic Covenant. Sa usapin ng tithing sa panahon ni Moises, dito na-establish or na-institutionalize yung usapin ng pagbibigay. So again, sa panahon ng mga patriarchs, hindi pa sila kasing organized nung panahon nila Moises sa usapin ng institution, ng religion, at ng tabernacle, at kung ano man. No? Sa patriarchal age, anong gagawin nila? Magtutumpok lang sila ng bato, iaalay nila, tapos. Ganon yung, ano nila, yung worship proper nila. No? Pagdating na kala Moises, may instruction na yung Panginoon na very particular. May itatayo na silang tabernakulo. May mga bahagi na yung tabernakulo. May holy of holy sa loob. May ang dami ng mga bahagi. Kailangan may mga pari. May mga nakatalaga na para doon. It's more complicated sa panahon ng Mosaic Covenant. At yung tithing ay in-institute para isupport yung mas complicated worship doon sa Mosaic Covenant, no? So, pero hindi lang 'yun ang purpose, 'di ba? Pinakita na natin last Lord's Day yung 3 purposes ng tithing sa Mosaic Covenant. Next. Ano yung 3 purposes sa Mosaic Covenant ng tithing? Para sa mga mahihirap, para suportahan yung Levite. Yung Levites ay walang lupa. Yung mga anak ni Jacob, 12, yung mga Levites, sila ay walang lupa. Sila ay mamumuhay para maglingkod sa tabernacle at temple. No? So therefore, yung ibang mga tribes, ang ikapu nila ay mapupunta sa Levites para sa kanilang kabuhayan. No? Tapos yung Levites, mag-ikapu rin sila para naman ibigay yon sa mga priests. No? Hindi lahat ng Levites ay priests, pero ang lahat ng priests ay Levites. Yung mga Levites na hindi priests, sila yung nag-aasikaso sa temple. No? Hindi sila yung nagsasacrifice, pero sila nag-aasikaso dun sa tabernacle at temple. So ito yung 3 purposes: to support the temple work, income ng Levites at priests, at provide aid for the poor. Very specific yan sa Mosaic law na inutos ng Panginoon sa kanila. No? So ano yung mga required tithes sa Old Covenant? Merong 3. Next. Yung 3 required sa Old Covenant, we have mentioned this last Lord's Day: Levitical tithe, festival tithe, at the poor tithe. Gusto natin ipaalala na kapag nagbibilang sila ng taon,
ito ay nahahati sa 7 cycle. No? 7 cycle ng yearly. Doon hinati ng Panginoon, utos to ng Panginoon sa Mosaic covenant. No? May mga taon, doon sa 6 na taon na yun, kasi 7th year ay Jubilee. So ito, bawal magtanim, bawal pakailaman, hayaan nyo yung lupa na magpahinga. No? So sa 6 years na yon, magpo-provide sila para sa, kada year, magpo-provide sila ng 10% para sa Levites. Pero more than that, meron silang kailangan na 10% pa ulit. Kada year, 2, 1, 2, 4, 5 sa festival tithe. Itong festival tithe, 10% din yan. Pero, hindi yan ibibigay sa iba. 10% yan, pupunta sila doon sa place of worship, tapos sila yung kakain. Sila mismo, para yan sa kanila. No? Sa harapan ng Panginoon, in remembrance sa Panginoon, sa pagiging covenant God niya. Tapos, may 2 na taon na para sa poor tithe. 10% din yan. Pero yan ay itatabi nila para sa kanino? Sa mga walang magulang, orphans, sa mga widows, sila ng mga namatay ng asawang lalaki, at sa mga foreigners. Alam nyo, baliktad yung tingin natin sa foreigners sa panahon natin sa kanila. Pag sinabing foreigner sa panahon nila, mahirap. Sa atin, pag inisabi foreigner, ay, mayaman yan. Hindi. 3 to, no? Pag foreigner, ibig sabihin, napadpad sa kanila, ibig sabihin, putol siya sa lahat ng pagkakakitaan niya. Wala ka sa sarili mong lugar. So, mayroon silang mga foreigner sa lugar nila, strangers, sila ay mahirap. No? So, itong 3 ito ay binibigyan sa poor tithe. No? So, ito yung 7-year cycle nila at sa 7th year, rest lahat yan. So again, yung income natin ngayon, iba sa income nila. Sa kanila kasi, yearly. Diba? Nagtatanim sila, doon nila i-gather lahat. Hindi sila monthly dati. Sa panahon nila ay kada taon. No? So, kapag kinompute natin lahat ng to, actually, hindi lang 10% yung binibigay nila. Halos 23 to 25%. Kada taon. No? Kasi more than the Levitical tithe, meron pa silang mga ibang tithing under the Old Covenant. Next. Pero tandaan natin, maging sa panahon nila, ang tithing ay act of worship na kailangan manggaling sa puso. Maging sa Old Covenant, inaasahan ng Panginoon na sila'y magkakaloob ayon sa kanilang pagiging mapagbigay. Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your harvest. From the heart, dapat nila ito ibigay. So, wag rin nating isipin na walang voluntary giving sa Old Covenant. Meron. Sa Exodus 35, kakaalis lang nila sa Egypt. Nagsabi si Moses, magtatayo tayo ng tabernacle. Aba, pag binasa niyo yung Exodus 35, sobrang daming binigay ng mga covenant people to the point na sabi ni Moises, tama na. Huwag na kayo magbigay. Sobra-sobra na yung kailangan natin. No? So, ganun yung nangyari sa Exodus chapter 35. Now, punta na tayo sa New Covenant. Now, kailangan nating ma-distinguish. We have argued this last Lord's Day. Next. Kailangan nating ma-distinguish muna ano yung positive law at ano yung moral law sa usapin ng tithing. Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin ano yung positive law at ano yung moral law. Dalawang klase ng utos ng Diyos. Mga utos na inutos ng Diyos pero hindi naman siya mabuti sa sarili niya. Ibig sabihin, hindi siya eternally good. No? Pero inutos siya ng Panginoon, therefore it is good. Yung mga positive law, ito ay mga nababago. Ibig sabihin, pwede sa panahon nila, utos yan, sa atin, hindi na. Pwedeng sa atin, utos yan, dati, hindi naman utos. May mga batas ang Diyos na nababago. Ano yung mga batas na yon? Positive laws. No? At ito ay covenant specific. Again, I will give an example. Gumawa ng arko.
Utos ba yun sa'yo ngayon? Hindi. Positive law yun. Sa kanya yun. Kay Noah lang yun. No? Circumcision, pagtutuli. Utos ba yun hanggang ngayon? Kapag ba hindi tinuli yung isang lalaki, nagkasala siya sa Panginoon? Hindi, aasa rin lang. Pero, hindi siya morally bad in and of itself. No? Ano pa? Baptism at Lord's Supper. Ito ay positive laws. Ibig sabihin, hindi ito nire-require ng Panginoon kay Adam and Eve. Hindi inutusan ng Diyos si Adam and Eve na magpabaptize at mag-Lord's Supper. Walang Lord's Supper sa panahon nila. Pero meron yun sa panahon natin. So ito yung mga positive laws. Kaya lang, tandaan natin, lahat ng positive laws, ito ay merong sa loob nito ng mga moral law. No? Meron siyang moral law sa loob ng mga positive law. At yung mga moral law, ito yung eternal. Ibig sabihin, mula creation hanggang sa glory, binding to. Walang panahon na hindi siya dapat gawin. No? Yung moral law na yan, bakit siya binding for eternity? Kasi nire-reflect niya yung righteousness ng Diyos. At ito ay summarized sa Decalogue, sa Ten Commandments. Ang Ten Commandments ay summary ng moral law. Now, next. Punta na tayo ngayon. Pag pinag-usapan natin yung tithing, ano yung positive law doon? At ano yung moral law sa usapin ng tithing? So, kung magbibigay tayo ng other illustration, yung Sabbath. No? Sa usapin ng fourth commandment, sa Old Covenant, kailan ang Sabbath nila? Kailan pinagdiriwang yung Sabbath sa Old Covenant? Sabado. Seventh day. Sa New Covenant, anong araw na pinagdiriwang yung Sabbath? First day. Ibig sabihin, ang moral law ng Sabbath ay meron akong oras, panahon, araw na ihihiwalay para sa Panginoon. Yun yung moral law. Never mali or never magiging tama na wala akong ihiwalay na oras para sa Panginoon. Palaging dapat meron. Separated day. Ang positive law doon, anong araw? Sa Old Covenant, ang araw ay ikapito. Actually, mula pa sa creation, no? Pero sa New Covenant, ang araw na ay first day. Dahil sa resurrection ni Christ. No? So, hindi na seventh day. First day na. Ganon din pag pinag-uusapan natin yung tithing. Ano yung moral law na nagpapatuloy at ano yung nagbago sa usapin ng positive law. So, kaya sabi dyan ni John MacArthur, dito sa book niya, Whose Money Is It Anyway? Sabi niya, hindi daw distinctive sa kala Abraham prior to Moses yung usapin ng tithing. Kahit ibang mga nations daw na pagan, nagbibigay ng ikapu sa kanilang mga Diyos. Now, what does it prove? Na nakalagay sa puso ng tao na meron siyang dapat ihiwalay para sa deity. Hindi sila mananampalataya, hindi sila true believers. Pero, maging sila, alam nila, kasi the law is written in the heart of man, di ba? Alam nila na kailangan meron akong ibigay sa Diyos. Kailangan meron akong ibigay, maling Diyos, no? Maling Diyos yung pagan yon. Pero, dahil yung moral law ay nasa kanilang puso, naging custom iyon. Custom na ihiwalay yung kanilang mga ikapu. So, ano yung moral law sa usapin ng tithing? Ang moral law ay ang pagbibigay sa Panginoon. Walang panahon na magiging tama na hindi natin ino-honor yung Panginoon sa ating substance. Mula kala Adam pa lang, in-honor na nila ang Panginoon sa kanilang substance. Hanggang pagdating ng New Covenant at sa eternity tayo may trabaho, di ba?
Sa eternity, tayo ay magle-labor. Walang panahon na hindi tayo magkakaloob para sa Panginoon. Kaya lang, ang pinagkaiba, ano yung positive law? No? So, yung positive law dito sa Old Covenant ay yung specific percentage ng ikapo. Yung tenth ang ibinigay sa kanila. Samantalang pagdating sa New Covenant, wala na tayong makikitang ganon, pero ang standard ay mas mataas na sa ikapo. Ang Panginoong Hesukristo. Yung kanyang self-giving sacrifice. Next. Kaya pag tinignan natin yan, yung, balik mo na lang, Deacon. Yung moral law, transcovenantal siya. Kahit anong panahon, nag-e-exist na kailangan mong i-honor yung Panginoon sa iyong substance. Eighth commandment, you shall not steal. Ibig sabihin, you should give. No? Part iyan. So, yung moral law, yung substance nito ay ang substance ng moral law na yon ay ibigay sa Panginoon yung ating mga kaloob na nagre-represent or kumikilala doon sa redemptive work ng Panginoong Hesukristo. Merong dalawang, may dalawang tinuturo si Joseph Pipa Jr. Sabi niya, the genius of tithing is that it is a stated proportion of one's income. The New Testament implicitly teaches the responsibility of proportionate giving. So it is not tithes, but it is not less than tithes. Yun yung tinuturo ng New Testament. Dahil yung ating pattern, yung ating standard ay greater na sa Old Covenant. Wala kang makikita na kahit anong utos sa New Covenant na lesser than the Old Covenant. Palaging greater. Greater worship, greater obedience, greater fulfillment nitong mga usapin ng moral law at decalogue. Bakit? Kasi ang standard na ay si Christ. Yung kanyang self-giving sacrifice. Ayan na yung makikita natin sa buong New Testament, no? We have mentioned, kahit anong usapin ng pagsunod sa moral law, ang mag-urge sa atin na sundin yon ay walang iba kung hindi yung sacrifice ni Christ. Maging sa usapin ng generosity. Mamaya, yun yung 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Sinabi mismo ng Panginoong Jesus, yung sermon mamayang hapon, he who was rich became poor that in our poverty we might become rich to God. No? Ano yung standard daw? Si Christ. So, usapin ng New Covenant giving. At itong New Covenant giving na ito ay proportionate pa rin sa ating mga income. Hindi more than our income, but proportionate to our income as we prosper. Acts chapter 11, verse 29. 1 Corinthians chapter 16, verses 1 hanggang 2. So therefore, ang proposition natin dito sa New Covenant, hindi na binding ang tithing kung hindi baseline yung tithing. Ibig sabihin, ito na yung pinakamababa mo na pwedeng ipagkaloob sa Panginoon. Bakit? Kasi yung ating standard ay higher, yung ating pattern ay higher in the Lord Jesus Christ. So, again, ito ay warning na sa pag-iisip natin na, hindi na binding ang tithing, therefore, magbibigay ako according to mood, or magbibigay ako according to my own preference. Kumbaga, akong bahala. Wala kang makikita sa New Testament na sinabi ikaw ang bahala. Ang sinabi, ang standard ay si Christ. According to the gospel. Gospel giving, New Covenant giving ang pinag-uusapan dito. And lastly, ano yung marks ng New Covenant giving? Just sinamarize ko lang itong 6 na marks ng New Covenant giving dito. Number 1, it is to be periodic. Katulad ng Old Covenant, periodic yon, no? Sa kanila kasi yearly. Dito, sa 1 Corinthians chapter 16, sinabi, on the first day of every week. Bakit? Kasi doon sila nag-gather. Kung kailan kayo nag-gather,
doon kayo sa usapin ng pagbibigay. Pangalawa, it is personal. Ito ay ikaw at ang Panginoon. Sinabi doon, each of you, 1 Corinthians 16:2. Sinabi sa 2 Corinthians 9:7, each one must give. Kaya kahit yung mga bata, turuan na natin sila. No, habang maliit pa, turuan natin sila. Hindi pwedeng we can just give for them. Sila mismo, habang sila'y lumalaki, turuan natin sila na ikaw at ang Panginoon yan eh. Hindi tayo makakaharap sa Panginoon para sa kanila. Pangatlo, it must be planned. Pinagplanuhan ito, hindi to bara-bara. We do not want a giving. It is not new covenant giving na dahil, yung topic giving, sa ako magbibigay. Kasi kapag hindi na rin. Hindi, ito'y planado, ito ay deliberated, no? Ito'y deliberate na giving. 1 Corinthians 16:2, put something aside and store it up. 2 Corinthians 9:7, as he has decided in his heart. Pang-apat, ito ay dapat na proportionate. Proportion sa kung ano yung binigay sa akin ng Panginoon. 1 Corinthians 16:2, as he may prosper. Kung ano yung pinagkaloob sa akin ng Panginoon, dun manggagaling yung ating new covenant giving. Number 5, ito ay cheerful, masaya. Ayaw ng Panginoon, kahit gaano kalaki yung ibigay natin kung nagmumukmok tayo, o kaya ayaw talaga natin, ayaw ng Panginoon yan. Ayaw ng Panginoon yan. Wag na. Ang gusto ng Panginoon ay puso ng mananampalataya na gustong ibalik sa Kanya yung nararapat sa Kanya. Not, sabi ng 2 Corinthians 9:7, not reluctantly, not under compulsion, ay kasi ganito, kasi ganyan. Hindi. For God loves a cheerful giver. Kasi gusto ng mananampalataya na ma-please yung Panginoon sa kanila. Kaya nila to gagawin. No? And number 6, lastly, ito ay dapat in gratitude to the gospel. Ito'y bilang tugon ng pasasalamat sa naunang tinanggap na ebanghelyo. 2 Corinthians 9:15, isipin nyo, sila na yung magbibigay, sila pa yung nagpapasalamat. Sila yung nagbigay, sila pa yung nagpapasalamat. Bakit? Sabi ni Paul, thanks be to God for His inexpressible gift. Ano man yung ibigay nila, alam nila na unang nagbigay yung Panginoon. At yung binigay ng Panginoon ay ang kanyang anak, si Jesus. Kung sino nagbigay, siya pa yung nagpasalamat kasi siya yung unang tumanggap ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So, yun yung 6. And then, lastly, I'll just quote si A.W. Pink sa kanyang book. Hindi ako agree kay A.W. Pink. Siya ay naniniwala na binding ito hanggang ngayon, pero yung principle is there. No? So, pag binasa nyo rin yung book ni John MacArthur na Whose Money Is It Anyway, hindi lahat tayo agree doon, pero may mga matututunan tayo doon. So, sabi ni A.W. Pink, sabi niya, by the way, dito sa librong to, dito niya sinabi na ito daw yung kulang sa mga Asian countries. Kaya yung mga Asian churches, umaasa sa mga Western churches kasi hindi natuturuan sa giving. Palagi nakaasa sa mayamang bansa. Bakit? Kasi, sinabi niya, 10 nagtatrabaho lang na faithful sa giving, kaya nang suportahan yung isang ministry. 10 lang. Pag binasa niyo itong book niya dito sa tithing. But, anyway, sabi niya, on the principle of, unto whomever much is given, of him shall be much required. Luke 12 verse 48. The obligation of the saints today are much greater than the obligation of the saints in the Old Testament times. Bakit daw? Because our privileges and our blessings are greater. As grace is more potent than law, as love is more constraining than fear, as the Holy Spirit is more powerful than the flesh, so our obligation to tithe, kasi yun yung position niya, it's for us to give, are greater.
For we have a deeper incentive to do which is pleasing to God. Sabi niya yung prinsipyo, to whom much is given, much is required. Sabi niya, applicable daw dito yon. Much is given sa New Covenant people than the Old Covenant. Therefore, our giving is not tithe, but greater. It is Christ-like generosity. So sige, doon tayo nagtatapos sa ating lecture. So, any question or realization or any comment? Si Joel muna. Pastor, thank you po sa lecture. Question po, actually dalawa, pero yung isa po muna. Ano pong masasabi niyo, Pastor, kapag yung heart ng believer is nagsastruggle siya na mag-tithe? Or at least, kasi yun yung nakikita natin na instructive yung tithing. So, halimbawa, talagang short dahil sa example, naubos na yung emergency fund niya, for example. Tapos, merong kinailangang emergency. Tapos, nagkulang siya sa budget, in short. Nag-red siya. Paano po ba yun tinitignan kapag mga ganong cases? Tapos, sample, nabaon sa utang, parang hirap siya na ibigay yung nararapat sa Panginoon. Ano pong masasabi niyo doon? Thank you. Sabi ng Book of Proverbs, saka sa New Testament, a debtor is a slave to those who lend him. So, mahirap talaga yung ganong pagkakataon. Kapag ikaw ay financially may utang, ikaw ay sinasabi ng scripture, alipin nung nagpautang. Therefore, hindi ini-encourage ng scripture palagi yung usapin ng financial debt. No? Pero alam ko sa business, meron niyang ibang usapin. No? Kaya ito yung sagot ko rin sa question last Lord's Day. No? Kaya sa usapin ng financial giving, hindi lang yung giving yung inaasahan ng Panginoon. Ang inaasahan din ng Panginoon sa mga mananampalataya ay yung proper stewardship nila ng kanilang pananalapi. Ibig sabihin, alam natin na ito ay sa Panginoon, kailangan ko to i-manage properly. At kapag minanage ko ito properly, yun ay makakapag-please sa Panginoon. So, ibig sabihin, ayokong gumawa ng kahit anong financial decisions na hindi mapapapurihan ng aking Panginoon. At mahirap yung kalagayan na ganon. Sa totoo lang, hindi yun maganda. Di natin alam, pwedeng may sin involved, neglect involved, di natin alam. No? Actually, sino ba kausap ko nun? Si Pastor Ken Moralde yata. Sabi niya, nung time daw ng Puritans, kapag habitual ka na may utang, dinidiscipline sa church, sa Puritas, sa particular Baptists. Dahil kasama sa pananagutan natin sa Panginoon, yung ating lordship ni Christ sa ating mga finances, na hindi ito labas sa aking faith, sabi ni John MacArthur. Pero again, ito'y mahirap, ito'y kailangang i-discipline natin yung sarili natin sa ating pagpupuri sa Panginoon. So, mahirap sagutin yon na paano kapag nandun na ako? Kapag nandun na ako, paano ko gagampanan yung aking responsibility financially sa usapin ng giving. Kaya sabi ng Ephesians 4:28, di ba? Let the thief no longer steal but work so that I may give. Ang pinaka-goal ng believer, ako ay kumita para may bigay sa nangangailangan. Yun ang pinaka-main goal ng believer. Meron ako para yung pinaghirapan ko, pinagtrabahuhan ko, yung mabibigay ko. Yun yung pinaka-standard na dapat mangyari. So, yun yung isa. Thank you, Pastor. Yung second question, related naman po doon din. Paano kung tumaas naman yung income, tapos hirap siya na, kasi halimbawa, from 10,000 yung income niya, edi pag at least basing sa tenth ng giving, 1,000 yun. Yeah. Paano pag naging 100,000, tapos nahirapan siyang magbigay ng 10,000 sa giving? Mag-a-apply ba din dun yung sa 2 Samuel 24, yung kay David na
But the king said to Araunah, "No, but I will buy it from you for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing." So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Yeah. Applicable po ba yun, yung verse na yun? Mas maraming clear passages kasi sa New Testament. Pagdating sa, kunyari, nag-increase na yung income. Kunyari, 1 Timothy 6. Sinabi yun, let not the rich trust in the riches, but let them give. Kumbaga, mas lumalaki yung income, mas malaki yung temptation to trust the riches. Therefore, kailangan silang paalalahanan ni Apostle Paul through Timothy na pag lumalaki yung income mo, kailangan mong isipin na lumalaki rin yung financial responsibility mo sa usapin ng pagtulong sa mga nangangailangan, sa usapin ng covenant giving. So, ang tumataas, katulad ng pagtaas ng income, ay yung financial responsibility. Ang pagtaas ng income ay hindi pagtaas ng enjoyment lang, kundi pagtaas ng responsibility. Ang isang example ni John Piper, si Charles or John Wesley, hindi ko sinasabing standard to ha, pero lumalaki yung income niya, pero hindi lumalaki yung standard lifestyle niya. Ang ini-increase niya yung kanyang pagkakaloob. Hindi ko sinasabing standard yon, pero napaka-noteworthy na pwedeng tularan noon. Pero ang maganda kasi sabi ni Joseph Pipa Jr. na according to the increase, no? Kung nag-increase yung binibigay sa ng Panginoon, ibig sabihin yung proportionate doon, kailangan mag-increase din, no? Napakaganda na sinabi ng Panginoon, yung mga faithful sa little, they will be given much at magiging faithful sila sa much. Sabi na, yun yung blessing ng Panginoon, naging faithful ka sa maliit, bibigyan kita ng mas malaki para maging faithful ka sa mas malaki. So, sa New Testament, yun yung sinasabi. Thank you, Pastor. Si Ate Lorna. Ano po kasi, pas, yung dito sa may yung sa Mark of New Covenant tithing, yung sa it is personal. Paano po kung ikaw is full-time housewife ka lang, wala ka talagang income or ano, tapos, saan ka kukuha ng pwede mong ipang tithes? Yeah. Doon ba sa budget na binibigay sa'yo ng partner mo? Or, kasi siya rin magbibigay. So, ano po bang, doon, posisyon na pwedeng, Yes. So, magkaiba po ba yung pagbibigay ng tithings nila? Ayan. Thank you po doon, Ate Lorna. So, yung sinabi ito na it is personal, so usapin ng increase pa rin yon. May part pa rin dyan sa proportionate. Hindi naman pwede na wala, pero hindi ganun ang Panginoon. Na, wala ka, magbigay ka pa rin. So, proportionate pa rin yon. So, kung isa ang income, dun manggagaling. Yung usapin ng, dun sa income nila manggagaling yung ibibigay nila. Hindi contradictory o illogical yung Panginoon. Hindi niya sasabihin, magkasama kayo sa usapin ng kinikita, tapos paghihiwalayin ko kayo sa usapin ng pagbibigay. So, kailangan magkasama na yon. No, pwede pong magkasama na yon. Yung ibinabanggit ko kanina sa mga bata, hindi rin yung wala sila. Dapat meron sila. Kunyari, sa kanilang mga baon, sa kanilang mga, hindi yun, wala naman yung bata, hingan mo pa. Doon yun sa kung ano yung meron sila. Kaya ang persisting na mark ay proportionate din. Yes. So kung meron, yes. Kung wala, magkasama. Ayun po. Sige po. Other question. Si Deacon Marlon, si Sir Louie. Yung sa akin, Pas, pagdating sa giving ng scheduling din or planning din for benevolence. Kasi meron tayong mga individual benevolence, Yes. meron din tayong benevolence as a church. Bahagi po ba, medyo iba kasi yung structure pagdating sa Old Testament na yung Yes. benevolence ay part ng parang isang buong nation sila. Tapos yung nagmamanage is yun nga yung mga Levites. Sa case kasi natin bilang mga individual mananampalataya sa New Covenant, we are tasked to give as individually Yes. and as a congregation or as a church. So, I think isa yun sa medyo hindi malinaw kung
part ba yun? Alam natin na binibigay natin para sa Diyos yun. Pero alam din natin na binibigay din natin sa mga mahal natin sa buhay at sa mga kapatiran din natin sa iglesia or sa mga ibang mga kakilala nating nangangailangan. How do we draw a line na iniisip natin na, ay, hindi muna ako magtatabi or hindi ko muna ito ibibigay sa church kasi naisip ko kailangan ito ng loved ones ko, ng kamag-anak ko na may sakit or kapatid ko na may sakit. Kasi minsan may guilt din doon na hindi ako nakapagbigay kasi binigay ko yung urgent na nangangailangan sa bahaging doon. Paano po natin ibabalance na hindi tayo mapunta doon sa extreme na ay, ayoko muna magbigay kasi baka kailanganin ng may biglang mangailangan. Or nabigay ko na lahat, Wag na. tapos wala na ako maibigay Yes. sa mga biglang may urgent. So, paano yun, Pas? Take it doon. Ay, mamaya si Sir Louie kasi doon. Ang answer doon ay do not neglect one or the other. Kailangan pareho. Kaya ang utos ng Panginoon doon sa Old Covenant, pareho eh. For the Levites, for the temple, but also for the poor. And by the way, sa Old Covenant, hindi porket nagbigay na sila noon, bawal na silang tumulong sa mga personal nilang kakilala or personal nila na pagbibigay. Hindi ito ipinagbabawal ng Panginoon. Actually, inuutos yun. Beyond their formal or institutional offering, meron pa sila ng mga personal nila, na mga goodwill, benevolent work nila. So, ganun din sa New Covenant. Sa New Covenant, meron tayo na offering at alam natin yung offering natin, kapag nagpa-financial report tayo, makikita natin na may portion doon na napupunta sa benevolence. Pero hindi ibig sabihin nun, bawal na ako magbigay doon sa mga personal ko nakakilala. Actually, nirebuke ni Jesus yung Pharisees pagdating sa korban. Oo, sabi ng mga Pharisees, binigay ko na sa temple, hindi ko nabibigyan yung parents ko. May mga responsibilities na gano'n. Sabi ni Jesus, mali yung ginagawa nila kasi hindi tayo pinapapili ng Panginoon sa dalawang utos. Hindi sila sabi ng Panginoon, o pili ka na lang dyan kung anong gusto mo. Or kung anong mas kailangan. Hindi. Pareho natin. Siguro, isa sa paulit-ulit kong sinasabi ay sa usapin ng pagtulong, hindi kailangang buo. Doon tayo nabibigatan. Iniisip natin kapag tumulong tayo, kailangan ako yung sasalo ng lahat. Walang ganong sinabi sa scripture. Pwedeng yun yung heart natin, pero kailangan nating steward natin yung finances na ibinigay sa atin. We help according to our means. Wag nating isipin na hindi, kailangan lang ibigay ko lahat, tapos magkukulang ako sa ibang responsibility sa Panginoon. No, kunyari, naawa ako sa labas, tapos wala na kaming ulam. Hindi ganoon. Bawal yun. Kailangan maging yung aking benevolence ay proportionate. Hindi siya according to mood. Doon magkakatalo eh. Pag according to mood, subjective. Hindi. Sobrang, yung pagbibigay ko, base awa ko. Ganon. Sobrang, meron namang sacrificial talaga, pero normally, kailangan ito ay intelligent, intentional, sa usapin ng planned. Ibig sabihin, planado siya. Hindi bara-bara, hindi basta-basta, ito ay proportionate. So I think doon, kasi kailangan nating maging faithful sa buong stewardship natin sa Panginoon. Normally. Si Sir Louie. Salamat. So dun sa study, totoo na lahat ng mga believers kailangan magbigay talaga sila para sa gawain ng Diyos. So it is sin not to give. Kasi yun talaga. Also sa part ng mga covenant members, talagang lahat ng covenant members may covenant na certain amount na ibibigay nila. Pero hindi naman nakakulong yun doon. Pero Yes. pwede rin mag-exceed. Yes. And then there are times na kapag sila ay halimbawa sobrang tight ng budget, there are times talaga na hindi nakapagbigay ng buo. So ang tanong ko Pas, kasi sa atin dito hindi natin iniisa-isa. Yes. Halimbawa merong hindi nakapagbigay ngayong buwan. Hindi natin iniisa-isa.
Then the following month, hindi nakapagbigay ulit, hindi rin natin iniisa-isa. Ano kaya yung pwede natin gawin pas para ma-prevent yung sin of not giving sa church? Kasi pwede siyang maging 'di ba? Halimbawa, parang pwedeng maging di ako makapagbigay ngayon. Next month na lang ulit kasi tight yung budget ko eh. Tas di ka ulit nakapagbigay kasi tight yung budget mo. Ano po yung pwedeng gawin ng church? Yes. Ayun, thank you doon, sir. I think may kinalaman yan doon sa isang question din prior, last Lord's Day. Ang masasagot ko dyan yan ay papasok na sa usapin ng pastoral oversight. Doon na papasok yun sa usapin ng pastoral oversight at hindi natin sinasabi yung mga may seasonal talaga. Kunyari, season talaga na taghirap, maraming may sakit, talagang kailangan. Yun ay given, no? Pero ang pinag-uusapan natin dito ay usapin ng pagiging habitual. Yan ay, doon na tayo magkakaroon ng magre-ring na yung bell, no? Pag naging habitual, yung ganong hindi pagkakaloob, doon na magiging issue siya. At I think doon na kailangang magkaroon ng pastoral oversight. Kinausap ko na si Deacon Gino, sabi ko, Deacon, sa amin na lang ni pastor yung yung ihiwalay nyo na yung list para hindi na nakikita ng finance team, kami na lang ang makakakita para kami ang makapag-usapin ng pastoral oversight pagdating sa usapin ng giving. So, habitual, yung mga seasonal, we understand yan, syempre. Pero yung pagiging habitual nito, yun ang concerning. Doon. Thank you, Pas. Wala na pa. Salamat. Yes. Tapos naalala ko, yung tinanong mo, Joel, regarding din dun sa, kunyari talagang very tight, very nahihirapan, dun papasok yung, wag nating isipin, sa church, ang nire-require lang sa akin ay magbigay. Hindi. Kapag ikaw nangangailangan, ikaw rin itutulungan. Kailangan nating isipin yun, no? Na kapag ikaw yung nasa side ng nangangailangan, you should look na etong binigay talaga ng Panginoon para ito dito. Kapag ikaw naman ang nangangailangan, you will see the covenant people setting aside for you. No? Setting aside nung sa usapin ng financial na mga pangangailangan. So, isang maganda yun na isipin natin. Kaya, sinong may nag-isip nun? Diyos. Siya yung nag-isip nun. Siya yung nag-utos nun sa usapin ng giving. Yes. So, sige. Meron pa po. Any question? Sige, last na si Paul. Bro, ko rin. Thank you, Pastor. Question. So yung tithing, yung giving ba ay, syempre tayo ay naniniwala tayo sa locality of churches. Tayo ay meron tayong tipan sa ating iglesia, sa ARBC. So for example, nagpunta ako sa ibang church. Do I give there or do I give here? Tapos, ayun muna. Pag bumisita ba ako at kumain ako sa kapitbahay, ibibigay ko ba doon yung sahod ko? Yeah. So, ang answer ay no. Kasi meron kang sarili mong bahay, doon ka may responsibility. Kahit pumunta ako temporarily sa iba, hindi nanatili pa rin yung responsibility ko doon. Sa aking locality, no? Kahit yung mga nagta-transfer sa atin ng membership, hangga't hindi pa sa atin sila member, nung kinausap ko sila, nire-require ko sila, doon pa rin kayo magbigay sa inyong sariling locality. Kuya, sila Art, sila Teres, nung bago pa lang sila, sabi ko, nung sa CCRBC, sabi ko, hangga't di pa kayo member, doon kayo magbigay. Hindi namin kine-require na dito kayo magbigay. Hanggat nandun kayo, give there. So, kasi doon pa yun pa yung local church nila. So, kung nasang local church tayo, doon tayo
mayroong financial responsibility. Gustong-gusto ko, nung na-reform ako, yung si Matt Chandler, kasi yung mga naging celebrity, kada preaching niya, dun sa YouTube channel nila, sinasabi niya, if you benefit from this preaching, do not forget na ang first commitment mo ay sa local church mo. Hindi dito salamat sa Panginoon, supplementary to, nakakatulong tayo sa ito, pero you give to your local church. Yung sinasabi niya. And that's how it should be. Kung nasang locality tayo, saan man ako pumunta, yung pera ko sa bahay. Hindi doon sa pinuntahan ko. Kasi yun yung responsibility ko. Basahin ko lang yung bilang parang tugon dun sa sinabi mo kanina na yung giving ay hindi lang siya ikaw nagbibigay, pero mabibigyan ka rin in time na ikaw yung mangailangan. Sabi sa 2 Corinthians 8 verse 12, for if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have. For I do not mean that others should be eased and you burdened, but that as a matter of fairness, your abundance at the present time should supply their need, talking to dun sa mga nangangailangang iglesia sa Jerusalem, Yes. so that their abundance may supply your need, that there may be fairness. As it is written, whoever gathered much had nothing left over, and whoever gathered little had no lack. Yun lang po. Thank you. Let's pray. Manalangin po tayo. Diyos namin, maraming salamat po sa pag-aaral na ito at tulungan nyo kami, O Diyos, na ma-encourage na sa usapin ng aming covenant giving at magkaroon kami ng tamang motive, O Diyos. Hindi maling motive, hindi sinful motive, kung hindi motive na nanggagaling sa inyong ebanghelyo. Maraming salamat po. Kayo po'y tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen.